Isinailalim sa state of calamity ang lungsod ng Baguio dahil sa matinding epekto ng energy crisis at global oil shock na nagresulta sa pagbulusok ng ekonomiya at bilang ng mga turista. Ang detalye ng balita mula kay Jane Codnita. Kahit peak season ng bakasyon, naging ghost town ang ilang bahagi ng Baguio City matapos maitala ang 50% na pagbaba sa tourist arrivals. Ayon kay Major Benjamin Magalong, ang mahal na presyo ng hotel bookings at krudo ang nagtulak sa mga turista na umiwas muna sa summer capital. Dahil dito, idineklara ang state of calamity upang magamit ng lokal na pamahalaan ang kanilang Quick Response Fund o QRF. Paliwanag ng alkalde, kailangan ang deklarasyong ito upang maging compliant sa Commission on Audit Rules at mapondohan ang mga unprogrammed na gastusin na dulot ng National Energy Emergency. Isa sa mga prioridad ng LGU ay ang Emergency Transport Support Program o ETSP. Sa kasalukuyan, gumagastos ang lungsod ng 1.7 milyong piso kada linggo upang subsidiya ng mga tsuper ng jeepney na ayaw ng pumasada sa gabi dahil sa kawalan ng pasahero at mahal na krudo. Layunin ng subsidiya na matiyak na may masasakyan pa rin ang mga manggagawa sa gabi habang binabayaran ng gobyerno ang backload o ang bawat biyahe ng mga tsuper kahit walang sakay. Bukod sa transportasyon, maglalabas din ng 19 milyong piso ang lungsod para sa financial assistance sa mga poorest of the poor at mga MSMEs na lugi sa negosyo. Sa kabila ng krisis, muling nag-imbita si Mayor Magalong sa mga nagnanais umakyat sa lungsod. Anya, ito ang right time para bumisita dahil maluwag ang trapiko at napakaganda ng klima. Habang sinisiguro ng LGU na sapat ang serbisyo sa ilalim ng kanilang Strategic Recovery Plan. Ito si Jane Codnita, inyong citizen correspondent nag-uulat para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal.